Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, meron tayong pag-uusapan. Ito yung mga comments, no? Comments sa social media. Hindi lang sa videos ko, pati yung mga pinapasa sa akin. So, ito yung mga comments na nasasagutin ko, mga men. So, ito, pinasa sa akin ito ni Welcome sa FB. Di ba? Sorry, hindi nyo pala nakikita. Sabi dito sa comment na to, sabi, si Bungo, nai-stress kakasira sa inyo samantalang sila Boss Rino, tinatawanan lang siya. Nai-stress. Ba't ako may stress? 'Di ba? Ako ba yung nasa hot water? 'Di ba? Tsaka kakasira, men. Ano ba yung sinira ko? Ilang beses na ako nagtatanong sa mga supporters nito. Actually, kung mapapanood nyo, hindi naman ako sumisira kay Boss Rino eh. Si Third Eye. 'Di ba? May mga kinikwento kasi si Third Eye na ninonormalize na lang. Ganito kasi ang nangyayari. Actually, sinasagip ko to si Boss Rino eh. Sa totoo lang. I don't know kung yun ang nyo. 'Di ba? Yung tinatawanan lang siya. Sure ka, yung tawa ni Boss Rino genuine? Pag nasa hot water siya? Siyempre, hindi niya papakita sa inyo na siya, na nababahala. However, ganito kasi yon mga men, no? Ang piniprevent dito kasi, yung ma-normalize yung ganito eh. Sila Fearsome TV. Sila Sir JM, tsaka si It's Mike, mga newbie sa vlogging. Ang kanilang mentor lumalabas si Third Eye. Just imagine ganito, ang ituturok na culture ni Third Eye sa kanila yung sinasabi niya. Ito sasabihin ko na kung ano yung sinasabi. Yung nag-match kasi may kinuwento kasi si JM sa akin na kinakalat ni Third Eye na nag-match do sa kinuwento kay Fearsome TV. 'Di ba? Excuse me. Nag-match doon sa hindi sila kasi tinanong ko kagabi magkakasama ba kayo niyan nung kinuwento ni Third Eye yan? Hindi daw sila magkasama. Iba daw yung kasama ni Fearsome TV. Iba naman yung kasama ni JM. Ang pagkakatanda ko, kasama si It's Mike habang kinikwento ni Third Eye to. O sige, sasabihin ko na kung ano yun, Yung sa building daw kasi, yung PLDT building daw, ito daw yung kinuwento ni Third Eye. Yun daw ay scripted. Kasi ang pagkakakwento, ito wait lang. Bago kayo magwala, mga fans ni Boss Rino at ni Adventure Ducks, 'di ba? Bago kayo magwala, isipin niyo muna na ito ay kinuwento lamang ni Third Eye. Kung akong tatanungin niyo, naniniwala ko, hindi. Alam mo kung bakit? Ginawan din ako ng kwento niyan eh. 'Di ba? Ako ba yung nanira kay Boss Rino? No. Si Third Eye ang nagkwento nun. Kinuwento niya sa magkakaibang tao. May nangyayari, kayo, naniniwala ba kayo ang pinagkwentuhan ni Third Eye nun, yung dalawa lang? Dalawa lang yung nagkumanta sa akin eh. Malay ko ba kung sa ibang vlogger kinikwento niya rin yan? Diba? At once, umamin na yan, na nagsinungaling yan for the content. Yung paghaharap namin sa McDo, yung sinabi niya na nag-seminar siya kay Kuya Rick. Then, tinanong ko siya, totoo ba nag-seminar ka kay Kuya Rick? Yun, inano ko lang yun for the content. O, kita mo na. Inamin niya rin na hindi siya nagsasabi ng totoo. Balikan niyo yun, yung video namin na yun, na inamin niya na yun ay naisabi niya lang for the content, no? So, dun pa lang, meron na tayong panghahawakan sa kanya na sinungaling na siya. Ngayon, babalik tayo doon sa issue tungkol doon sa PLDT building, no, na kinuwento niya. Ngayon,
ang isa yung sure dito, kinwento niya yon. Kasi magkakaibang tao yung ano yung nagkwento Magkakaibang tao na hindi magkasama nung time na kinwento niya. Si Fearsome TV, kasama niya yung nanay niya. At si JM naman, ang pagkakakwento sa akin, kasama niya si It's Mike. I don't know daw kung narinig daw ni It's Mike yung kwento na yon, na yung dun daw sa building na yon, ang di umano ang sabi ni Boss Rino, paano tayo magiging intense neto, walang kagamit-gamit dito. Parang walang kakalabugin dito sa paano daw magiging intense yung video nila kung walang kakalabugin. Hindi, pakinggan natin yung mismong sinabi galing kay Fearsome TV. Ipo-pull down ko lang yung mismong video na yon para ma-make sure na talagang hello, magandang gabi. Ito yung video nasa bandang 21 minutes yun Tinake note ko yun Ito yung pagkakasabi. No, ito yung sinisensor ko. Ito yung part ng interview na sinensor ko. Wala naman daw masyadong gamit doon sa old PLDT. Parang kinuhad na din daw ata ng bangko yung mga gamit. Saan to? Wait lang. Saang lugar to? Kapit lang din doon sa abandoned house. Yung tahan nila din ni Agustino. Sige. Tapos, ang sabi niya doon, wala naman daw masyadong gamit. Kaya sila na lang daw yung gumagawa ng paraan para maging intense daw yung video. Yan din yung kinuwento sa akin ni JM mismo. 'Di ba? Yan 'yon. Sila na lang daw ang gumagawa ng paraan. Ang process daw kasi diyan, 'di ba may duo-duo sila. Ito yung kinikwento ni Third Eye para malaman niyo may may partner sila. Unang magba-vlog yung dalawa. Let's say halimbawa, ang magkasama si Boss Rino at si Val. Then next pair si Adventure Dax tsaka siya. Ang mangyayari daw, alternate daw. Ang mag-iingay para kila Val at kila Val at Boss Rino na magkasama ay silang dalawa ni Adventure Dax. At pag silang dalawa ni Adventure Dax na, ang mag-iingay para sila Boss Rino at Val na. Yun ang kwento ni Pero baka mag-mix up yung pairing nila. Pwedeng mag-pair kasi si Val Baliw at saka si Third Eye or si Boss Rino at si Adventure. Yun yung tinatawag na duo-duo. Yun yung ini-implement ngayon ni Third Eye sa mga kagrupo niya ngayon na kasama niya. 'Di ba? Yun yung sinisensor ko. Ayoko kasi na gusto ko kasing sila Boss Rino muna ang makaalam nung kinikwento ni Third Eye. Ang problema, hindi naman sila nagre-reach out sa akin, 'di ba? Binabaliwala nila. Di okay lang. 'Di ba? Yun ang kinakalat sa inyo ni Third Eye. Ngayon, ang tanong, totoo ba 'yon o hindi? Ako 70% to 80%, hindi ako naniniwala doon. Alam mo kung bakit? Kilala ko sinungaling yung tao na yan Malay ko lang ba na gusto ni Third Eye na sundin lang siya nung mga kagrupo niya. Kaya niya ginagawa, sinasabi niya na, oy, ganito yung ginagawa namin nila Boss Rino. Para ang mangyari nun, ma-encourage din yung mga baguhang vlogger na gawin yung gusto niya. Oy, kasi yan palang ginagawa nila Boss Rino di gawin na rin natin. Ito yung culture na ayaw kong mangyari. At ayaw din mangyari ng mga kasamahan ko na nagsiseryoso sa larangan ng paranormal. Nagigets nyo? 'Di ba? Yan ang kinakalat ni Third Eye. Meron pang isa. Yung tungkol dun sa susi. Pero yung details nun, ayoko muna ikwento yon. Ito muna yung ibinahagi ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng example kung paano ang kinikwento ni Third Eye sa mga kasamahan niyang vlogger. Ang nangyayari kasi dito, nagkikreate siya ng culture. Na parang ang nangyayari, yung pamimeki ay normal na lamang.
Yun ang iniiwasan. Sana naiintindihan nyo. O ako ba ang nanira kay Boss Rino? Hindi. Nagkalat si Third Eye eh. At 2 tao yung nagkwento. 2 tao na hindi magkasama during the time na kinikwento ni Third Eye yun. Na match yung 2 kwento nila na ganun daw ang kinikwento ni Third Eye sa kanila. O yung mga yon, may guts na humarap sa akin na ikwento yon. Ayan, Third Eye nyo. Tapos sasabihin nyo, nai-stress kakasira daw? Ano sinira ko dyan? At ako ba yung stress dyan? O kayo, Boss Rino at Adventure Ducks, papayag ba kayo nun? Na parang ang dating pa, kayo pa yung promotor ng pamimeke? Kung totoo man to, kung totoo, disappointed daw kay Adventure Ducks, kung totoo man to. Katulong ko yan na na magdibang kay Donsky eh. Tapos ganun yung gagawin, men. Di ba? Now, sabihin nyo sa akin kung ako ba naninira sa idol nyo. Di ba? At ito naman, ganito halimbawa lang naman. Hindi ko naman sinasabing totoo yung kinwento. Inuulit ko, kahit nga ako nagawa ng kwento niyan eh. Ni Third Eye eh. Kayo pa kaya? Na mga boss kayo niyan? Sabi niya, mga boss daw kayo niyan eh. Ito, balik tayo. Halimbawa lang. Let's say totoo yung plano nyo na yun. Let's say totoo, hindi ko naman sinasabing totoo. Malay mo, gumawa lang talaga ng kwento si Third Eye para sundin siya ng mga vlogger niyang under. 'Di ba? O halimbawa, totoo 'yon. 'Di ba? Boss Rino at Adventure Ducks, payag ba kayo nun? Yung kalokohang ginagawa nyo, kinikwento sa iba? Supposed to be dapat sa grupo nyo lang yan eh. Hindi ba kayo nangangamba na pagdating ng araw, pag naipit yan, ikakanta kayo? Abay, mag-isip kayo dyan. Di ba? Come on. Di ba? Sabi pa nito, ilang taon ang nagbablog yon, di naman umangat channel nun, kakadibang kuno. Yes! Kasi meron akong pagbabayaran talaga. Kinokontra ko kasi yung gusto nyo eh. Tama to. Ilang taon na ako nagbablog, hindi umangat yung channel. Just imagine, si Third Eye, nagsisinungaling, December lang nag-umpisa, November, December, 8,000 na agad ng subscribers. Alam mo ba kung ilang inabot ako ng 2 taon, maka 8,000 lang ako? Kasi nga hindi gusto ng mga audience ang ginagawa ko eh. O ngayon yung sabihin sa akin na views ang habol ko. Ngayon yung sa akin sabihin na views ang habol ko. Dahil kung views ang habol ko, gagawin ko yan, yung ginagawa nila Third Eye. Madali lang mang uto dito sa social media. Di ba? Tama ka dito, ilang taon na ako nagvo-vlog, hindi umaangat ang channel ko, tama ka. Kasi yung ginagawa ko dito, hindi nyo gusto. Hindi nyo gustong marinig. Kasi nababali yung illusion nyo eh. Di ba? Wag mo na kasing pansinin yung Jeff, peke ka man o hindi, mahalaga, entertaining. Ito yung pinakabobong peke ka man o hindi, 'di ba? Mahalaga, entertaining ang video mo. Diyan tayo minsan sumasablay men eh. Sure kayo, okay lang sa inyo 'yan? Halimbawa, nagpapalabas kayo ng isang bagay na peke, okay lang basta na-entertain kayo? Kahit gawin yung katatawanan ng isang larangan, basta na-entertain kayo? Ano bang klaseng utak meron kayo? Peke man o hindi. Kasi alam nyo, yung pagpapalabas ng peke na ganyan, ito yung sinasabi ni
ni Sir Ed Calawag na paano kung totoo na ang ma-encounter at ang ginawang guide ay yung video nyo. 'Di ba? Lahat naman, tinan mo ha, hindi naman lahat ganito ang mentality sa'yo eh. May mga nagko-comment sa akin nung nalaman nilang fake, nag-unsubscribe eh. Ibig sabihin, hindi kayo may thinking na ganyan. May mga tao na hindi okay sa kanila na fake yung ginagawa ng pinapanood nila. Kung okay sa inyo, di kayo. Di ba, men? Come on. Di ba? Basta entertaining, peke man o hindi. Paano kung halimbawa ganito, ano? Hindi na lang sa larangan, ano? Sa mga lahi na lang. Let's say, madalas na mangyari sa ating mga Pilipino yan eh. Pag ginagawang katatawanan yung ano, basta na-entertain, papayag ba kayo nun? Halimbawa, i-stereotype na ang Pinoy ay binabatok-batokan sa ibang bansa. Kung totoo hindi yon, dapat no hard feelings doon. Importante, natatawa yung mga nakakapanood. Papayag ba kayo nun? Mga kababayan kong Bisaya, nai-stereotype kayo ng mga katulong kayo at mga labandera. Natatawa kami. Papayag ba kayo nun? Yan kasi yung thinking na na pambobo talaga eh. Yung hindi mahalaga kung peke man o hindi, mahalaga entertaining video mo. Oh, sige. Sasabihin ko ngayon, natatawa ako sa mga Bisaya, lahat sila mga labandera at mga taga-kuskus ng kubeta. Mga katulong ang lahi ng Bisaya habang tumatawa ako dito. Papayag kayo? Baka mamaya patayin nyo ako. Alam nyo kasing hindi totoo sinasabi ko eh. Alam mo ba sila Gokong Wei? Bisaya yon. Bilyonaryo yon. Diba? Ang iniiwasan ko yung mga stereotyping na katulad nito. Na kapag Bisaya, baduy. Yan ang laging naiisip eh. Pag Bisaya, baduy. Bisaya, katulong. Di ba? Nagiging culture yan eh. Yan ba ang gusto nyo maging culture pagdating sa larangan ng paranormal? Dahil sa pangungunsinti nyong ganyan, di ba? Pag ghost hunter yan, ano lang yan? Namemeke lang yan. Paano yung mga totoong nagbubuwis buhay sa pag-ghost hunting? Di ba? Dahil ginagawang importante, natatawa, na-entertain. Paano yung mga nagsiseryoso niyan? Hindi nyo ba sa tingin nababastos yung mga yon? Paano yung totoong may third eye talaga na na ang nagiging standard si peking third eye? Magiging standard na yun eh. Halimbawa, may kiniklaim nyo may third eye yan, tapos sablay-sablay ang sinasabi. Yung mga ibang may third eye, iisipin na rin, para kang si Jeff din lang yan eh, sablay-sablay ka rin. Hindi nyo naiintindihan. Diba? Hindi nyo naiintindihan. Yung sinasabi nyo, pagiging makasarili to, tong peke ka man o hindi. Ang mahalaga, entertaining ang video. Ito hindi ko nga naiintindihan, peke ka man o hindi. Diba? At pinuprove kong hindi. Dapat okay lang sa'yo ang sinasabi ko. Sinasabi ko, fake yan. O okay din naman sa'yo fake. Di, huwag ka magsalita. Okay lang pala sa'yo eh. Bakit nangangamba ka? Di ba, men? At gusto ko lang i-address yung, yung bullying daw. Bullying issue. Di ba? Sinabi yata ni, paki-verify, sinabi yata ni Makakalbo daw, na bullying daw yung ginagawa ko, hindi na debunking. Paano naging bullying? Kailan ko ba minention na itsura niyan? Kailan ko ba, binuli yan? Di ba? Puro about video yung, yung kinokomentan ko dyan at yung pagsisinungaling yan eh. Paano naging bullying yun? Out of nowhere ba? Sinita ko lang ng sinita yan? Magsalita naman kayo para naman kayong kawawa dyan. Pwede, Makakalbo, mag-usap, since ikaw ang spokesperson, since ikaw yung spokesperson yan, pwede tayo mag-usap dalawa. Live.
Kung gusto mo lang naman. Ngayon, kung ang gagawin nyo, magpapa-victim, hindi na debunking. Paano hindi debunking ang ginagawa ko? Lahat tungkol sa kasinungalingan ng kasama mo dyan, yung sinasabi ko. 'Di ba? May dineclare ba ako dito na hindi ko na back upan? 'Di ba, men? Kayo nila, sino pa ba yung isa, si Black Ghost? 'Di ba? Dapat maging aware na rin kayo kasi masisira din kayo dyan, men eh. Kung yan ay ipipilit nyo, sige, bahala kayo, no? Pero sana pag-iisipan nyo muna yung sinasabi nyo na bullying. Come on. Nakikita mo ba yung mga comment ng kapatid niyan sa live ko? Kung paano ako personally ng kapatid niyan? Kung paano ako i-threat ng kapatid niyan? Yung mga pinagsasabi ng kapatid niya na alam ko kung saan ka nakatira. Di ba nagpa-deliver ka ng food? Di ba? Dapat kinikilala mo, nagdi-deliver sa'yo. O, kita mo na? Tapos, bakla ka. Di ba? Yan ang sinasabi sa ng kapatid. Tapos ako bullying? Objective ang ginagawa ko. Huwag naman tayong tanga. Di ba? Para dyan sa tao na yan, magmumuka tayong tanga. Kung gusto mo makakalbo, mag-usap tayong dalawa live. Hindi debate ha. Gusto kong mapakinggan kung ano yung position mo dyan sa kasama mo. 'Di ba? At paano mo nasabi na bully yung ginagawa ko at the same time, ano yung nagiging motivation mo para ipagtanggol yan? 'Di ba? Hihintayin kita, men. Binibigyan nga kayo ng chance na harapin ako eh. O kahit hindi sa akin, kahit dyan sa channel nyo. 'Di ba? Pupunta ako dyan sa channel nyo. 'Di ba, nagla-live naman kayo na magkakasama kayo diyan. O pupunta ako diyan, walang problema. Kung ang inisip nyo, baka kumita ako, di i-monetize niya yung paghaharap namin sa channel nyo. 'Di ba? Kahit kayong dalawa, 'di ba? Hindi tayo magdidebate, mag-uusap lang tayo. O, next comment na ipinasa sa akin ito. Sabi niya, galitin mo na lang lalo si Bungo Jeff. Pwede para ma-high blood, sabi niya gano'n. Ako yung magagalit? Okay, sige. Alam natin sa sarili natin. Yung kapatid mo nga, nagwawala dito. Ito naman, si Taguro Brothers na nag-comment, sabi niya gano'n. Tama, content niya talaga yon, lalo na happy siya kapag napaamin na siya ng tao. Hindi yun eh. Akala nyo ba may fulfillment ako na pag napaamin ko? 'Di ba? Hindi. Pero in other way, nga naman, happy din naman ako pag may napaamin kasi nga, nakalaya na yung pinaamin ko na yun eh. Akala nyo ba pag napaamin yan, ako yung panalo? No! Ang panalo dyan yung umamin. Kasi may freedom na siya. May freedom na siya magbagong buhay. Yan ang hindi nyo naiintindihan. Ganyan talaga ang mga kritiko. Sabi niya, for awareness daw yung content niya. Yes, totoo naman eh. O para saan pa ba to? Para sa views? Kayo nga nagsabi, hindi nga umaangat ang subscriber ko, di ba? Paano naging para sa views to? Di ba? Lalo na pag umaangat yung channel, may mamumuna siguro at maninira. Tigil-tigilan nyo tong paninira na to. Kahit kailan, pag tinatanong ko kayo, ano ba yung sinira dyan, wala naman kayo masabi. Kahit ngayon, may busher na magko-comment sa akin ngayon, o sige, tatanungin kita, ano ba yung sinira ko? First of all, define mo muna ano ba yung meaning ng paninira. At pangalawa, ano ba yung sinira ko? Sabihin niyo sa akin. Para maintindihan ko kayo. Kasi napaka-generic yan eh, kadalasan yan eh. Naninira ka. O ano ba yung sinira ko? May masasabi ba kayo? Sinira ko na sinungaling si Third Eye? Sinungaling naman talaga eh, proven eh. Paano naging paninira yon?
talaga kaya si Bungo wala kasing maiblog. May maiba-vlog ako kahit hindi si Third Eye. Yan Third Eye mo. Pag hindi nag-ghost hunting, ano iba-vlog niyan? Ang dami kong pwede reakan sa ano. Kagabi nga nireakan ko yung sa KMJS eh. Maganda pa rin yung views ko eh. Ay, yung ano, yung Third Eye mo. May iba bang maiba-vlog yan? Maliban doon sa pagta-third eye niya? Ito, comment to kay Boss Rino. Sabi niya ganun. Yes, Boss Rino, tama ka. Kilala ko kung sino yan. Buisit yan eh. Ang yabang, ang toxic ng contents niya. Hayaan na yung KSP at mayabang na pilit kayong sinisiraan at pinag-aaway. Ano sinisiraan? 'Di ba? Anong pinag-aaway? Pinag-aaway ko ba kung sasabihin ko na binabanatan sila ni Third Eye sa ibang vlogger para lang mailusot yung gustong mangyari ni Third Eye? Halimbawa ganito ano, katulad nung senaryo doon sa ano, doon sa school. Ganito kasi ang pwedeng mangyari. Ganito. Si Juan at si Pedro ano, ako si Third Eye ako. 'Di ba? Si Juan at si Pedro sumama sa akin kasi nga ako nakakakulab ko na sila Boss Rino at Adventure Ducks. Dalawang kilala sa vlogging, 'di ba? Para kay Juan at Pedro, may credibility na ako. 'Di ba? So ang gagawin ko, oy ganito ang gagawin natin Juan at Pedro ha. Kunyari tatago ako, tapos kayo magiging multo. Ay, ako magiging multo pala para sa inyo. Ako yung magkakalabog. Tapos kayo, aarte kayo sa camera. Ngayon, si Juan at si Pedro, dahil baguhan, ganun ba talaga? Hindi ba, ano yun, pamimeke yun? Ako naman, bilang nakakulab ko na sila Boss Rino at Adventure Ducks, sasabihin ko na, ano ka ba? Kami nga nila Boss Rino at Adventure Ducks, ginagawa namin yan eh. Ganyan talaga ang kalakaran sa YouTube. At dahil doon sa sinabi ko, 'di ba? Dahil doon sa sinabi ko, mapapapayag ko yung mga newbie. Ang mangyayari nun, magiging culture na yon. Since kinakalat niya na ganun pala talaga ang mundo nito, okay lang yon. Magiging okay lang yon. 'Di ba? Kasi nagki-create ka ng culture eh. Na mali. Tapos ako pa sasabihin na ano, sinisiraan. Sinisiraan. Ilang beses na yung sinisiraan issue na yan. Magtatatlong taon na ako sa ano, sa ghost hunting. Ay 2 taon ba? Tama, magda2 taon na ako sa ghost hunting. 'Di ba? Hanggang ngayon wala pang nakakapagsagot ko ano yung sinira ko dun sa mga nireakan ko. 'Di ba? Sabi ni Tranquilino Kabansag, kung gusto nyo ng content na toxic, dun kayo kay Bungo. Pero kung tamang laugh trip lang, tas may hint ng katatakutan, kay Boss Rino yun. Sige. Agree ako dito, no? Agree ako dito. Toxic. Toxic lang ako sa mga sinungaling. Di ba? Ano ba kasi talaga issue ng debunker? May point pa ba na oh yes! Diba? Oh yes! Parang masyado na nega. Anong gusto mo? May positive bang debunking? Ano ba ang definition ng debunking? Debunk meaning. Dito tayo sa source na mapagkakatiwalaan. Sa Merriam-Webster Dictionary, ang sinasabi, basa. Ang meaning ng debunk daw, to expose the sham. Ano ba yung sham? Yung trick, cheap falseness, yung pagiging huwad. 'Di ba? Yun ang meaning nun. 'Di ba? To expose, i-expose mo yung huwad, yung fraud,
Yung sham. Ano mo yun? I-debunk mo. I-expose mo. 'Di ba? Siyempre magiging negative yon sa part nung ini-expose ko. Kailan ba naging positive yun, men? Ikaw naman. 'Di ba? Ano ba kasi talaga issue ng debunker? O kung walang issue sa inyo, go. Wala namang problema, manood kayo ng manood. Pero hanggat apektado kayo sa sinasabi ko, ibig sabihin effective ang ginagawa ko. Proceed tayo do sa comment do sa channel, no. Ito ha, may nag-comment sa akin. I-share ko lang to, baka mamaya sabihin niyo no, pinag-iinitan kayo. 9 days ago, ito si Ma'am Jenny BP. Mamaya na to. Mamaya na to. 'Di ba? Dito muna tayo sa video comments ng kagabi. Ito may mga nabobobohan ako dito eh. Nabobobohan ako dito sa mga comment na to. I'm so sorry Sabi dito, my gosh, lahat naman ng tao nagkakamali. Yes. At isa ako doon, marami rin akong pagkakamali sa buhay ko. 'Di ba? However, hindi naman topic dito yung pagiging santo at santa natin. Ang pagiging topic dito, yung video mo. Ganito yan, ma'am or sir, 'di ba? Nabubwisit ako dito, yung laging lahat naman tayo nagkakamali. Totoo to. Walang mali dito. Dito sa sinabi mo na to. Ang nagiging problem lang kasi, meron tayong isang topic na pinag-uusapan eh. Let's say ganito, si Boss Rino, sinasabi example lang wag na si Boss Rino, baka mamaya, si Juan, di ba? Nagva-vlog si Juan. Sinasabi ni Juan, alam nyo ba na si Andres Bonifacio ang pambansang bayani natin? Some of you, malalaman na fake yun. Di ba? Ngayon, ang gagawin ko, vlog, sinungaling talaga to si Juan. Ang pambansang bayani natin ay si Lapu-Lapu. Hindi, joke lang. Ang pambansang bayani natin ay si Jose Rizal. Di ba? I-expose ko si Juan na mali yung turo niya. Tinuturo niya, 1 + 1 = 4. Hindi pwede. Di ba? Ang totoo, 1 + 1 ay 2. Ginaganon ko si Juan. Ngayon, dahil ba ako let's say may record ako ng pangre-rape. May record ako ng pagnanakaw. May record ako ng pagpatay. Dahil ba hindi ako perpekto, mali na ba na i-correct ko siya doon sa sinasabi niya? Doon sa part na yon? Ano sasabihin mo? Kino-correct mo yung 1 + 1, nang rape ka nga. Anong connect nun, min? Di ba? Kahit na anak pa ako ni Hitler, kung pag sinabi ko na nagsinungaling si Third Eye, totoo yun. Di ba? Totoo yun. Walang doon. Hindi nakaka-apekto kung ano man yung nagawa kong kasalanan nun mula nung kinder pa ako hanggang ngayon. Kaya nga sinabi ko sa'yo dito baka mamaya, paglistahan ng kasalanan, mas marami pa akong kasalanan kay Third Eye Pero ang pinag-uusapan natin dito, yung topic, dun sa binablog niya. Diyos ko, kababayan ko, ano ba? Sabihin nyo, sino ba hindi nagkakamali at nagkakasala? Natural na sa tao magkasala. O dahil natural na, di ba? O hayaan na natin yan. O let's say ganito, may rapist dyan, wag nyo nang pahuli sa pulis. Natural lang naman na magkaroon ng rapist Natural lang naman sa tao na maka-feel ng libog Di ba? Dami-daming nare-rape dyan. Common na lang ang na-rape Huwag na natin pahuli yun. Di ba? Merong dyan, may nangungutong na pulis dyan. Di ba? Kahit may kakayahan ka na ireklamo yung pulis na yun. Huwag mo na ireklamo. Normal naman na yan May mga mangungutong talagang pulis Anong klaseng tao ka? Di ba? Tanga! Bobo! Teme na yan, tinatawanan na nga lang ni Boss Rino about sa issue. Sure ka? Siyempre, ipapakita ni Boss Rino na tumatawa siya.
Ala nga ipakita ni Boss Rino sa inyo affected siya. Nandoon ba kayo pag naka-off na ang camera ni Boss Rino? Diba? Di ko kinakampihan si Third Eye. Kasi kahit ako, nagkakamali din. Yes, parehas tayo. Based on my personal experience, di lahat ng tao gugustuhin ka. Meron at meron na ayaw sa'yo. Meron di mag-state gusto. Kaya peace guys, kanya-kanyang content, kanya-kanyang pananaw, nasa sa'yo na yan kung maniniwala ka o hindi. Kung ayaw mo sa tao, di unsubscribe. Tapos, di ba? Gagamitin ko yung stupid logic mo sa'yo. Eh bakit nakikialam ka sa akin? Kanya-kanyang content ka mo. Kasi nga, nandito na naman tayo, gas-gas na tong sinasabi ko na to eh. Kasi nga, itong video ko ay nasa public at karapatan mo yan. At dahil nasa public din ang video nila, karapatan ko rin yun na komentan. Kung ayaw nila makomenta ng video nila, i-private nila. Diba? Doon nyo ko usigin. Pag naka-private yung video, nilabas ko pa. Diba? Come on. Tapos ito, sabi ni Oyi Vidalo, girl, una sa lahat, ito tinutukoy niya si Fearsome, ano? Girl, una sa lahat, pumayag ka. Kung may prinsipyo ka, hindi ka papayag sa gusto ni Third Eye. Kung talagang ayaw mo ng scripted tapos hugas kamay ka na totoo na nakakaramdam ka, hindi ka ba nakonsensya sa mga ginawa mo? Hugas kamay para sa ikakasama ng iba? Mali talaga gawing scripted yan, but mali ka din na nakipag-collab ka. Huwag ganon hugas kamay, magkakasama kayo, ang mali ng isa, mali ng lahat, dahil kasama ka doon. Pumayag ka, laglagan para sa ikasisikat nyo. Dapat pinagsabihan nyo, hindi nakisama pa kayo. Let's say, tama nga naman to, ano. Actually, si Sir I Am Reverie, sinasabi din yan, na hugas kamay nga naman. Okay, sige. Hugas kamay. Nagawa na eh. Nagawa na. 'Di ba? Nakisama na siya. Hindi na natin maibabalik 'yun eh. So anong gusto nyong gawin nung tao? Ilihim niya na lang 'yon? Or i-redeem niya ang sarili niya sa pagsasabi ng totoo? Parang ganito lang 'yan eh. Sa isang krimen, let's say nagnakaw tayo, ano? Nagnakaw tayo. Niyaya ako ni, ni RBS. Kami nila Ma'am Lenny na looban namin yung bangko. Ako, ayoko talaga. Pero napilitan ako. Nagnakaw kami ng bangko. 'Di ba? Mali yung ginawa ko. Kasi kung ayoko talaga, ba't nga naman ako sasama doon? Pero wala na eh, nagawa na namin eh. Nanakaw na namin eh. 'Di ba? Nangyari na yung crime eh. Hindi ba pwedeng i-redeem ko yung sarili ko na at least para ikakasolve nitong kaso na to. Aamin na lang ako. 'Di ba? Aamin na lang ako. Ang ano dito, ano na 'yon? Kahit papaano, na-redeem niya naman yung sarili niya. Nandun na yung pagkakamali. Hindi mo na maaalis yun eh. Hindi mo na siya, dapat ang ginawa mo ganito, dapat ang ginawa mo ganyan. 'Di ba? Sa buhay natin, katulad nung sinabi nito, no? Netong nag-comment na to, lahat naman tayo nagkakamali talaga. 'Di ba? Kayo ba pag nagkamali kayo, hindi nyo ba i-redeem ang sarili nyo kahit konti? Yung hugas kamay na yan, nasa sa kanya na yon. 'Di ba? Kung hugas kamay, anuhin nyo na lang, sundan nyo na lang yung susunod niyang gagawin. Kung gagawin niya uli yung pamimeke, 'di ba? Tirahin natin. Sama-sama natin tirahin yung ginawa niya. 'Di ba? Nagigets ko naman yung yung bakit mo nga namang ginawa, kasama ka rin doon. Pero anong gagawin natin? Hindi ba nakaganda yung pag-expose niya ngayon? 'Di ba? Hindi ba nakaganda yon, mga kababayan ko? Or dapat nanahimik na lang siya? Ano?
Nanahimik na lang siya at hindi natin nalaman yung nangyayari. Nasa inyo yan. Idol Bungo, may request ako. Debunk mo rin yung nagbibigay ng source sa'yo na mga ghost hunter tungkol sa ghost hunter, kapwa nyo na dinidebunk mo na scripted. Napansin ko kasi yung ibang source mo na ghost hunter ay lumalapit sila sa'yo na walang bayad o maklaim. Pero hindi ka ba nagtataka sa pagbibigay nila ng source sa'yo? Unang claim nila dyan, naghugas kamay sila. Ayaw nila kunwari ng scripted. Pero nakikolab sila sa tao para tumaas ang views at subscriber nila. Pangalawa, takot sila na one day sila mapili mong i-debunk ng video. O yun na yung justice nun. Kung takot sila one day ma-debunk ng... Starting ngayon, kumanta sila, di ba? Pag ginawa nila yon, sila naman ang susunod na i-debunk ko. Pero halimbawa, na-redeem nila yung sarili nila ngayon, ano? Yung nakaraan doon, wala na akong pakialam doon. Kasi unang-una, umami naman na sila na nameki sila doon sa nakaraan eh. Di ba? Ngayon, ibang usapan na kung after nito nag-ano tayo, nameki pa rin sila. Ibang usapan na yon. Gets mo? Pangatlo, may inggit sila. Yung inggit, galit, personal issues yan eh. Kung may inggit man sila. Ang titingnan natin dito, kung tama ba yung sinasabi. Kasi yung inggit, kahit kailan hindi nagiging valid yung yung argument. Kaya nagsalita yan kasi inggit lang yan or may galit yan. Ganito men, bibigyan kita ng example. 'Di ba? Halimbawa, ikaw, Yuli, ano ba name mo? O ikaw, si Pedro, 'di ba? Bibigyan kita ng example. Inggit na inggit ako kay Pedro. Siyempre, ako, aabangan ko na si Pedro na magkamali, 'di ba? Ngayon, si Pedro nakapagsalita na 1 plus 1 is equals to 4. Ngayon, umepal ako. Hindi, mali si Pedro. 1 plus 1 ay 2. Mali ka, Pedro. Inggit na inggit ako kay Pedro noon, no? Ngayon, hindi nyo ba sisilipin yung validity na sinasabi ko? Ibabaliwala nyo ba yung pagkakamali ni Pedro dahil ako'y inggit o galit? O galit? Kasi sa akin, doesn't matter kung inggit sila o galit eh. Kung tama yung sinasabi at accurate yung sinasabi, para sa akin walang kinalaman to eh. 'Di ba? Now tell me, let's say inggit si JM at si Fearsome kay Third Eye. Yung nilahad ba nila na yon? Hindi na ba totoo yon dahil inggit sila? Tandaan mo, may tatlo silang kumanta, may isang construction worker pa nagsabi na hindi kasali doon, na hindi ghost hunter, na nagkwento sa akin. At nung sinabi ni Fearsome TV na ang pinang-signal daw ay flashlight, chinek ko yung video. 'Di ba? Sa interview namin, ang ang pinang-signal daw ay flashlight. Tingnan nga natin yon. Ito yung video, ang sabi sa akin ni Fearsome TV, na si Third Eye daw ay nasa loob niyan. At ang signal na ginagamit ni Third Eye dyan, flashlight daw. Check natin. Doon sa dulo. Uy! Diba? Gumagalaw yung pinto. So meaning, probably may tao dyan sa loob. Tama? Ingat. Sip na raw tayo dito. Si signal siya, may flashlight daw siya dyan eh. Pang signal ni Third Eye. Ano ko ngayon? Gago, parang ayoko na. Ang fokusan nyo ito tong ilalim. Yung ilalim ng video. Makikita mo, may sinag ng flashlight na nanggagaling doon sa loob. Uy, kumakatok pa. Ayun may sinag ng flashlight o wala?
Na nanggagaling sa ilalim ng ano. Si third eye yun, sinisignalan na sila. Tama ba o hindi? Yung kinuwento sa atin. Slow motion ko Ayun nakikita mo yung sinag ng flashlight. Mula doon sa loob ng pinto, palabas, tapos papasok uli yung flashlight. Ibig sabihin, sinisignalan na sila na iiwas na yung camera. Ngayon, tatanungin kita, dahil ba inggit sila at galit sila, hindi na ba totoo yun? Irrelevant yun Diba? Irrelevant yun Kung inggit o huwag niyong pamihasahin ang sarili nyo. Huwag niyong gawin ang bobo ang sarili nyo sa mga dahilan na inggit lang kasi. Tangina naman. Ano ba? May utak tayo. Para isipin yung mga ganyang bagay. Kasi ang point mo ba dito, pag may inggit ba, hindi na ba pwedeng panghawakan yung sinabi? Come on. Wala na bang iba dito? Ito. Ito, may isang comment pa dito. Huwag kayong magagalit Ito ay kinoment ni Ma'am Jenny BP 9 days ago. Sabi niya sa akin, pero may isang sila boss sa Twin Mansion. Yun, nakaposa sila Val at third eye. Tapos nawala yung susi ng posas. Tapos sinanap nila Dax at Boss Rino yung susi nila. Nakita. Tapos nagsalita yung ghost tube. Sabi, ito na yung issue ng under the closet. Diba? Dati naniniwala ako sa app na yon, pero dati di ako naniniwala, pero dahil sa app na yon, di ba? Set up lang pala Tapos ito, meron siyang sinabi sa akin, link. Yan yung nag-Estes method sila, kunyari, di naririnig ni Jeff, pero sumasagot sa usap. Tingnan nga natin to, ito tinip lang sa akin to Tingnan nga natin to video na to. Itong video na to, ito yung susunod na reraakan ko. Dito magpapaalam. Magpapaalam na muna ako dito sa Ito na yung susunod, yung reaction video ko dito. Dito sa nangyari sa teachers camp. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.